And good morning, good afternoon, good evening. Welcome back sa ating channel na It's a Chop. So ayan, balik sa level yung ating mga trays, no? Nung nakaraan, inislant natin yung pang fourth layer. Kaya lang hindi mubra, talagang natutuyo. So ngayon, yan na, maayos na yung kalagayan nila. So mas okay talaga kapag level yung ground. Kapag ka nakaangat, ito nga isa, hindi ko pa yata nadidiligan mula kahapon. Ito yung pang... Ayan, ganyan nangyayari. Nagwa-white yung dulo kasi nakaganyan, nakataas yan. So, buti na lang, naiayos na natin. So, wala na masyadong problema. Ang problema na lang dyan, pag diniligan ko, kailangan extra effort. So, ito na yung mga sphagnum natin. Dahan-dahan na nag-green, no? Napansin nyo ba yung mga difference, no, ng kanilang paglaki na mula nung ating tinanim to hanggang sa ito ay yan, unti-unti na nag-green. Kahit yung mga red, orange na mga moss, kapag sa indoor or sa ito outdoor setup niya, no, hindi yan nagkukulay. Kaya useless rin na bumili ako ng mga red. Kaya hindi ako nabili nun kasi pag binenta ko lang maniniwala na red yun. So sa indoor kapag constant intense light, ayan, nagkukulay ang mga yan sila. Dito hindi talaga eh. Bira ako makapagpakulay ng isang beses lang nangyari yun, pero hindi ko na naulit. Kaya dito ang ginagamit ko lang talaga green moss. Ayan. So ayan, gumaganda na rin si Plaba. Tapos yung mga nutans, kung hindi kinaya, may ilan lang na nag-survive. So siguro nakukuha ulit tayo niya sa susunod, pero ipapat na natin individually. Hirap siya sa community pots, yung maramihan. So ayan na rin si Darlingtonia. Medyo inangat ko ng konti kasi nawawaterlog. Naka-slant yan ngayon. Ayan. So bala ko na rin ipat yan individually kasi medyo hirap sila sa ganyang kalagayan na community pot rin. So maaring ko rin sila individual pot. So ito yung mga iba naman na mga carnivorous plant natin. Yan sila. Ito, dito tayo. So puro nepenthes yan eh. So, dito na natin nilagay yung iba na mga cuttings natin. Sa umpisa lang pala walang kulay yung cuttings. Ayan, nag-uumpisa na silang magkaroon ng variegation kulay. So pagka unang sibol pala walang kulay, pero pag naarawan na, ayan, lumalabas na yung puti. So ito naman yung ating regia na ina-acclimate pa. So ito naman yung meron ng dew si regia. Ayan o, nag-produce na ng dew. Ayan, walang dew. Ayan o. So may malapit na gumanda. Isa pa lang ba yan? Anyway, so ito naman yung mga taniman doon ng pinya. Ito yung Brocchinia or bromeliads na carnivorous plant. So, tapos ito yung mayroon. So ito naman yung ibang mga nepenthes. Hindi ko na babanggitin yung iba, lahat ng name nila dahil bukod sa hindi ko na makabisado yung pangalan, identify yan ng mas magagaling sa atin. Tapos ito pala ito may exciting na ito si Prolifera, nilagay ko sa low humidity at mas mainit na lugar, mas gumanda. At magugulat kayo dito sa isa, pati si Andromeda with dew. Ayun o, dito yan, yung new growth niya may dew. Siguro kaya natin i-acclimate to dito sa mas mainit na lugar. Kaya itong Andromeda na to, dito ko na ilalagay. Ayan. So ito yung binabad natin kahapon. Medyo na rin pala to. Ayan o. Ano ba yung medyo nakita ko ano yun? Ito. Ayan. Kaya ba ni Andromeda? Kaya siguro.
Kakaibang strain to ng Andromeda. Pero alam ko isa lang yung Andromeda eh. Pero ito, kayang-kaya na. Sabagay, ang ganda ng root system na ito. Mag-aangat tayo ng isa. Kita ko sa inyo kung gaano kaganda. Itong root system na ito ay ano pa lang, yung pinakamaliit pa ito. Ayan o. Nakakabit pa dun sa kabila. Nangapit bahay kasi konti lang yung media na nailagay ko dito. Di ba? Grabe. So pag naipat pa ito na individually, mas gaganda ito. Kaya lang kasi ang hirap ipat individually. Tingnan nyo naman. Sa dami yan. Tapos, eto naman. Binabad ko rin ito kagabi. Ayan, medyo na uli rin ito. Ayan. Ayan, katunayan may mga fiber pa sa taas kasi nga binabad ko ito. At yung mga ibang fiber pumunta sa taas, syempre lumutaw. Punta sa traps. Pwede, pwede. So, tingnan natin. Hopefully, yung mas gumanda. Yung tingin ko mas gaganda nga dito. Tsura pa lang. Kasi doon sa area na yun, malilim. Baka gusto nila, medyo maliwanag na. Ang sabi kasi sa libro, mahilig ako magbasa ng libro sa carnivorous plant, yung Savage Garden. Sila yung mga nasa, alam niyo yun, nasa baba na tumutubo sila sa ilalim ng halimbawa mga puno-puno sa pagubatan, no? So hindi sila nakaka-receive ng masyadong sunlight. So baka naman mas okay rin, pero mas kumapal ng konti si mas kumapal ng konti si Prolifera kasi medyo less na yung foliage niya. Isang araw lang. Kaya ito, o mas na green sila kaya mas nag-stand out yung kulay. Galing, galing. Tapos ito na pala, nilabas ko na rin si Roridula, Cephalotus, at ito, nag-experiment ako, naglabas rin ako ng tatlong cobra lily. At yung isang cobra lily nandito, yung isa, mapet kasi ito, baka matuyo. Dito ko nilagay. Ayan, so, di ba? Okay na okay. So, lapit tayo dito. Dito rin yung isang taniman ng plantation ng pinya. Nilabas ko na rin to dahil nakita ko yung kakayahan niya na mag-adjust sa pulsan. Ito hindi pa nga ito ganun kapulsan dito kasi nga may harang dito, may harang sa taas. So medyo forgiving yung area na to. Pero dapat hindi pa rin natin kalimutan na diligan sa taas kasi baka matuyo. Itong isa hindi masyado maganda pero sa tingin ko mabubuhay pa rin. Kasi may bagong new growth na maganda. Kailangan ko lang diligan yun. Tapos inisang tray ko na lang itong mga individual planter ng mga dati nating BFT. Tsaka yung mga nag-flower. Yan, ang ganda nila. Tumubo pang So, ang galing na itong Pulse Bivifary. Nag-produce ng kakaibang traps. DM roam nyo to pero kakaiba yung traps na na-produce na ito. Nangyayari talaga yan sa mga BFT. Nagpo-produce ng mga kakaibang traps na hindi kasama sa traits niya. Yung brown monster, yung nakaraan tumawag sa akin yung isang kaibigan kong collector. Nag-produce siya ng traps na parang mirror. Yun ang ganyang klaseng traps. Brown monster yun Imagine, dark red or brown. Ganun yung tsura, ang ganda. Kaya sabi ko mag-acquire ulit ako ng brown monster. Kasi wala na tayo nun So ito naman yung Joe. Ganda rin ang Diyos niya. Kita nyo yung bend ng traps niya. Solid. So ito naman si Dragon Scale. Medium size to Pero may mga ilang malaki. Ayun yung ina-out ko. Medyo malaki na to. So yan. Ito naman si Giant Trap. Ito yung Giant LT Trap.
nila to large size. At I think magiging XL to at double XL. So, malaki talaga to na malaki. Itong si Giant Rose. So nag-flower na rin yung mga Capensis natin. Capensis red. Ito yung kaninang flower na nakita ko maganda. Ito. Ayan. Ito rin. Capensis red. Narrow red. Ayan. Ito naman yung Capensis alba na nakahuli ng bubuyog. Ayan, huwag kayo magkalala. Alam nyo ba, isang hive ng ganito, magpo-produce sila ng thousands to 2,000 of bees every day. Kaya yung mga pa isa-isang huli dito hindi nakaka-apekto sa kanilang colony. Saka bukod doon, hindi naman lahat yan nahuli. Tsaka nakakakuha sila dito ng tubig at nectar. Ayan, sa mga halaman natin. So, ayan, flower na rin sila. Ito si Alba. Alba means white. Tama ba? Ganda, diba? Tapos, ito naman, ayan, nag-bloom na. Kanina, nung pinicturean ko to hindi pa nag-bloom. Ganda na pala ng flower ni Capensis white, or ito rin yung tinatawag na Capensis typical, pinaka-typical na Capensis. Ganda rin ng flower, diba? Pang Instagram. So ito naman yung lagay ng mga small size natin na red cultivar, na red moon red. Ayan. Tapos nandito rin yung ilang black star and hornbill. So may paparating pa akong mga moon red kasi gusto ko ng more red cultivar dito kasi puro green eh. Kaya kumuha tayo ng more moon red. Tapos ito yung black star, bagong dating, laki. May nakapagpa-reserve na agad dito. Tingnan yung pagkakulay niya, dark talaga. Hindi kita sa maganda kong cellphone. Pero tingnan natin yan pag lalo pang gumanda. Yung anong kulay talaga ni black pearl pala to, black pearl, black star tuloy. Black pearl. Tapos ito yung ibang mga Capensis natin. Ayan, tapos ito yung mga ibang black star, black pearl. Laki ng black pearl. Tapos si hornbill, ito yan. Yung hornbill mukha siyang bloody nose na mahaba. Yan. Yan si hornbill. Meron siya kamukhang BFT, nakalimutan ko lang yung name. Marachi ba yan? Wala, hindi pa naman ako nakakaroon ng Marachi. So ito naman reptile. Ayan. Ang ganda rin si reptile. Kaya siguro pa nagpulsa na to, nag-produce na ng complete rosette. Ang ganda siguro niyan. Tapos ito yung mga medium or big size na moon red. Ayan. Iba yung red moon ha. Yung red moon ang lashes niya ay normal lashes. Ang moon red, ang lashes niya parang red piranha na mas dark yung color. At pag ganito yung kanyang traps. Ayan, paliyad. So ayan. Ganda rin ang kulay niyan, medyo kakaiba. So kaya nga kaya kumuha ulit ako ng marami-rami kasi nga ayun yung parang purplish yung pagkanyang kulay. Pink, medyo may purple. Yan. So ito naman si salmon na nagpo-produce na ng pagka-salmon niya. Kakaiba yung pagka-salmon. Parang nabugbog na salmon. Pag-ibang ita ko na variegated. So, ayan, ito pa yung iba. Ay naku, malulobat na ako. Anyway, ito na yung harmony. Ayan, hindi ko na siya tatagalin pero ayun yung harmony. Ito yung Dutch.
Ayan. Para makita nyo yung iba't ibang kulay. Red Piranha, alam nyo na yan. At Big Mouth. So ayan, magsha-shutdown na to. So yun lang, God bless and bye bye.